Gurong lalaki. Sinasabi mo batay sa iyong kakayahan sa pag-aaral ng Taoismo. Bakit hindi ka nalang manatili sa dakilang siya? Kailangan talagang manatili sa anong bansa ng mga cherry blossom na ito? Suwi na mag-aaral. Kung hindi dahil sa lugar na ito na naangkop sa pag-aaral ng Taoismo, ang iyong antas ay makakapagpataas ng ganito kabilis. Nagsimula ka ng 3 taong gulang at sumama sa aking pag-aaral. Ngayon, 17 taon na ang lumipas. Napakatalino ka at naunawaan mo na ang aking mga aral at na-master mo na ang lahat. Sa paunang antas, naabot mo na ang kwalifikasyon para sa pagmamana ng posisyon ng Tianxi. Ngunit, kulang ka pa ng kinakailangang pag-iipon ng merito. At ang mga bagay na ito ay maaari lamang makuha sa mundong ito. Kaya, pagkatapos mong uminom ng tsaa na ito, ikaw ay bumaba na sa bundok. Gurong lalaki. Ayaw ng mag-aaral na ito na magmana ng anumang Tianxi. Gusto lamang niyang makasama ka sa pag-aaral. Minamahal, kung hindi ka magmamana sa akin, paano ako makakapag-retiro ng maaga? Minamahal, bilang isang alagad ng Taoismo, ang pagtulong sa mga tao, at pagtulong sa tamang landas, iyon ang pangunahing layunin. Hindi ka naniniwala na gusto mo manatili sa bundok at umasa sa iba. Anong klaseng asal ito? O baka ang gurong lalaki ang nagtuturo ng? O baka ang gurong lalaki ay may malawak na pananaw? Ang matandang ito, talagang napakamahusay. Iyan ay ang tulay na dinaanan ng aking guro. Mas marami pa kaysa sa daan na tinahak mo. Narinig ng aking guro, ang Nara City ng bansang Sakura. Napaka hindi mapayapa. Madalas na maling pagkakakulong. Sobrang dami ng galit. Pumunta ka na. Ayusin mo ang mga bagay. Bago maging mapayapa ang Nara City, ikaw, ayaw na bumalik. Tumatanggap ang disipulo ng utos. Mas mabuti pa ang Daksha. Talagang hindi mapayapa ang labas ng bansa. Hindi pa nga nakapasok sa lungsod. Agad mong mararamdaman ang ganitong matinding galit. Hindi ba? Ang bilis naman ng pagkapanalo. Wala ng lakas. Hindi ko inasahan na ang labas ng bansa ay talagang hindi mapayapa. Ang matandang ito, tiyak na itinutulak ako papunta sa hukay ng apoy. Ang mga sugat ng batang ito ay tila dapat ay nakaranas bago mamatay nang hindi makatawid na pagdurusa. At ang galit sa kanyang katawan ay malalim. Sa palagay ko, mayroon siyang hindi natapos na hangarin. Dahil nakatagpo na, ipinapakita na ito ay tadhana. Aking tatawagin ang kanyang kaluluwa upang malaman ng mabuti. Master Zhang, ano ang iyong utos? Nakikita ko sa iyo. Napakalalim ng iyong galit, at nais kong makipag-usap sa iyo. Sino ba talaga ang nagdulot ng iyong kamatayan? Upang gamutin ang aking ina, ako ay nasa bahay ng punong bayan. Sa rekomendasyon ni Kenya Mada, dumating sa Nara City. Nagtrabaho sa 0-point bar. Magpakatatag. Huwag magpaapekto sa nakaraan. Hindi ko inasahan. Hindi ko akalain. Ang minamahal ni Kenya Mada ay biglang inialay ako sa anak ng mayamang pamilya ng Ino sa Nara City. Si Takuma Ino bilang laruan. At pagkatapos, pinatay ako ni Kenya Mada. Itinapon ang aking katawan sa disyerto. Ako ang maghahanap ng katarungan para sa iyo. Sige na nga, guro. Ang pamilya Ino ay may malaking impluwensya. Si Kenya Mada ay kilala sa nayon. Mayaman ang kanilang pamilya. Natatakot ako. Maapektuhan ang aking ina. Kung maaari, nais ko lamang humingi sa iyo. Ibalik mo ako sa aking bayan upang ilibing. Sige. Tumigil ka. Huwag kang gagalaw. Sabihin mo, bakit ka pumatay? BJ sir. Nasabi ko na. Maraming beses na. Talagang hindi ako pumatay. Nakakatawa. Nakita namin ang aming mga mata. Sinubukan mong mga abuso. Ang bangkay ng biktima. At sinasabi mo pang hindi ka salarin. Akala mo ba hindi ito sa Daksha? Hindi ba namin kayang parusahan ka? B sir. Hindi ko ba nasabi na? Siya ang humiling sa akin. Nadalhin siya pabalik sa kanyang bayan para ilibing. Hayop. Anong nangyari? Para bang nakikipaglaban lang sa pagyusig ng isang kriminal. Narinig ng buong tanggapan. Pasensya na. Pinuno ng mga tagapagpatupad ng batas. Pangunahing dahilan ay sobrang sama ng batang ito.
Ayaw talagang aminin ang kanyang kasalanan. Sabi niya, ito ay kaluluwa ng namatay. Humihiling siya na dalhin ng bangkay. Pabalik sa kanyang bayan para ilibing. Mabaho mong bata. Kahit sa pagsisinungaling ay walang normal na dahilan. Ninanakawan mo kami ng dangal. Ang aming talino. Nasabi ko na. Ako ay isang alagad ng Taoismo. Ang paglibing sa kaluluwa ng namatay. Para sa akin, ito ay madali. Hindi ba ninyo nakita? Ang sertipiko ng alagad ng Taoismo. Pinuno ng mga tagapagpatupad ng batas. Ang dokumentong ito. Talagang totoo. Ano kung totoo? Kung ako ay magiging alagad ng Taoismo, maaari rin akong gumawa ng kaparehong bagay. Ito ay hindi naman sertipiko ng kwalifikasyon sa propesyon. Sige na. Unang kasuhan sa ilalim ng batas ng paglabag sa kaayusan. Ikulong siya ng ilang araw. Oo. Pinuno ng mga tagapagpatupad ng batas. Sandali. Paano kaya? Balak mo bang umamin? Kung makakapagpatunay ako sa lugar. Ginoo. Ano ang dapat gawin? Maaari kong ipaliwanag ng maaga. Kung sakaling matakot kayo, magdulot ng takot sa inyo. Hindi ako mananagot, lalo na ikaw. Ikaw ay matanda na. Wala ka namang sakit sa puso, di ba? Masamang bata. Sinong sinisiraan mo? Pinuno ng mga tagapagpatupad ng batas. Huwag makipagtalo sa batang ito. Marunong lang siyang mangbuli. HMM. Master, hinahanap mo ako. HMM. Sinasabi nila, ako ang pumatay sa iyo. Paano ko ipapaliwanag? Hindi ko rin maipaliwanag ng maayos. Kaya't kailangan kitang hilingin na lumabas. Magpaliwanag. Huwag kang lumapit. Dito ay nasa tanggapan ng kaayusan. Tama na, Sakura Sato. Huwag mong takutin ang pinuno ng mga tagapagpatupad ng batas. Siya ay matanda na. May problema sa puso. Pinuno ng mga tagapagpatupad ng batas. Ang aking kamatayan. Talagang walang kinalaman si Master Zhang. Si Ken Yamada. Ang pumatay sa akin. Ngayon, naniniwala ka na, di ba? Sulat. Pakiusap, hayaan mo siyang makauwi. Kung alam ko lang. Bakit ko pa ito pinili noon? Ngayon, maaari ko nang dalhin si Sakura Sato, di ba? Sandali lang. Ano na naman? Ang ebidensyang kailangan ninyo ay naipakita ko na rin sa inyo. Ano pa ang gusto ninyong mangyari? Kami sa ahensya ng kaayusan ay palaging may batayan at katwiran. Akala mo, dahil lang sa iyong maliit na tricks, ay madali na naming may sasara ang kaso. Unahin nating hulihin si Ken Yamada. Siyasatin muna ng mabuti bago tayo magdesisyon. Sige. Ako ang nag-aayos ng lahat ng hindi sumusunod. Kailangan ninyong hulihin ang si Ken Yamada ngayon din. Bitawan mo. Bitawan mo ako. Sabihin mo, bakit ka pumatay? Hindi ko maintindihan ang sinasabi ninyo. Parang hindi natatakot ang patay na baboy sa mainit na tubig, di ba? Ibigay mo sa akin ang ulat. Narito. Ang ebidensya ng iyong paglabag kay Sakura Sato. Ebidensya. Gusto mo bang ipabasa ko ito sa iyo? Kapitan Meileng Miyamoto. Ngayon, maaari ko bang dalhin si Sakura Sato pabalik sa aming bayan para ilibing? Sandali lang. Ano na naman? Sasama ako sa iyo. Dahil dito, si Ken Yamada at ang pamilya ng Ino sa Nara City ay may kaugnayan sa pamilya ng Ino. Sakto lang napupunta ako sa bahay nila para tanungin ang sitwasyon sa kanilang tahanan at tingnan kung ano ang kaugnayan nito sa bagay na ito. Ano ang koneksyon sa pamamagitan ninyo na gustong makipagsabuatan sa pamilya ng Ino? Huwag mong kalimutan na hindi ito ang daksya na kayo ay nagdadala ng inyong sariling kapahamakan. Dalhin. Si Sakura Sato. Ang aking anak na babae. Na ikaw ay namatay ng napakasakit. Ken Yamada. Ikaw, minamahal. Tita, naiintindihan ko ang iyong nararamdaman. Huwag ka masyadong malungkot.
Naiintindihan mo. Ano ang naiintindihan mo sa akin? May anak na babae ka ba? Nararamdaman mo ba ang sakit ng pagkawala ng anak? Hoy, bakit ganyan ka? May mga tao bang katulad ninyo na nagbibigay ng aliw sa iba? Huwag kang manggulo. Tingnan mo ang akin. Tita Mitsuko Suzuki, nangako kami sa iyo. Natiyak na paparusahan ang mga pumatay kay Sakura Sato na magbabayad ng mataas na halaga. Batang lalaki, totoo ba ang sinasabi mo? Maniwala ka sa akin. Tita Mitsuko Suzuki, huwag ka ring masyadong malungkot. Kung nandyan pa si Sakura Sato, siguradong ayaw niyang makita ang hitsura mong labis na nalulungkot. Matapos umalis sa Daksha, saka ko lang nalaman ang kaayusan ng Daksha, kung gaano ito kaganda. Halimbawa, sa bansang Sakura, ang mga karaniwang tao, kahit ang pinaka-basic na seguridad ng tao, ay hindi natitiyak. Mabuti. Batang lalaki, naniniwala sa iyo ang tiya. Kailangan mong dalhin ang mga demonyo sa impyerno. Tiya Mitsuko Suzuki. Tiya. Tiya Mitsuko Suzuki. Tiya. Ayos ka lang ba, tiya? Wala namang masama. Wala namang masama. Wala namang masama. Luma na itong sakit. Ang kalagayan ni Tiya Mitsuko Suzuki. Talagang malubha. Si Sakura Sato ay dahil dito. Kaya pinili niyang magtrabaho sa Nara. At sa gayon ay pinatay ni Ken Yamada. Di ba? Paano? Ang sakit ni Tiya Mitsuko Suzuki. Malubha ba? Sa pagkakataong ito, nakatulong din ako sa inyo sa investigasyon. Maaari bang mag-apply ng premyo? Anong oras na ba ito? Iniisip mo pa ang bonus? Oo nga. Ikaw na alagad ng Taoismo. Wala ka bang puso? Hindi ko pa natatapos ang sinasabi ko. Tita Mitsuko Suzuki. Ang sakit na ito. Kailangan ng operasyon. Wala naman akong pera. Kaya, nais kong mag-apply ng bonus. Para gamutin si Tita Mitsuko Suzuki. Kaya pala iyon ang ibig mong sabihin. Huwag kang mag-alala. Si Tita Mitsuko Suzuki. Ang gastos sa paggamot. Ako ang bahala. Itago mo na lang ang bonus mo. Mag-relax ka lang. Para kay Tita Mitsuko Suzuki. Naayos ko na ang operasyon. Napakabuti. Salamat sa ngalan ni Sakura Sato. Sige na. Dahil sa iyong magandang kalooban. At sa parehong oras. May katapatan. Tungkol sa mga nakaraang bagay. Hindi na kita pagbabayaran. Sumakay ka na. Oy. 3 tagapagpatupad ng batas. Saan kayo pupunta? Bakit? Yuta Yamada. Sawa ka na bang tumira dito? Gusto mo bang makasama ang tatay mo? Sino ka ba? Naglakaslog kang makipag-usap sa akin ng ganyan. Pumunta. Tawagin mo ang inyong kapitan. Para tawagin siya sa akin. Ikaw. Sabihin mo. Ano ang gusto mong gawin? Ano ang gusto kong gawin? Hindi ka ba pabor kay Sakura Sato? Ngayon. Dadalhin kita sa ilalim para makita siya. Mga kapatid. Yuta Yamada. Maglakaslog ka. Sasabihin ko sa iyo. Sanayon ng Fuji na ito. Ako ang may kapangyarihan dito. Naniniwala ka ba? Tatawagan ko ngayon. Ang mga tagapagpatupad ng batas. Kung may mangyari sa atin. Maghihintay kayo isa-isa. Maghahirap kayo sa kulungan. Sobrang maanghang. Gusto ko. Sandali lang. Aarestuhin kita. Gusto kong tikman. Ikaw, tagapagpatupad ng batas. Ano bang lasa nito? Mabilis kayong umalis. Haharinjan ko sila. Hindi pwede. Hindi mo kayang labanan sila mag-isa. Zhang Shuangqing. Dumating kami para harangin sila. Umalis ka na. Humingi ng tulong. Anong kalokohan ito? Nangako ako. Tita Mitsuko Suzuki. Nadalhin ang mga demonyo na ito. Sa impyerno. Zhang Shuangqing. Ngayon ay hindi. Panahon ng pagbibiro. Ang mga taong ito ay mga takas. Magstay ka dito. Magiging hadlang lang ito sa progreso. Naniniwala ka ba sa akin? Pwede itong magpababa sa mga demonyo. Na isa-isang humihingi ng tawad sa iyo. Mga kapatid. Sinaktan niya ako. Ito. Ano naman ito? Acupuncture ba ito? Marunong ka pa nito?
Akala mo ba kami mga alagad ng tao? Ay mga sinungaling na kumukuha ng pagkain at inumin. Ang medisina ay isa lamang sa mga kasanayan sa Taoismo. Ang pinakapangunahing propesyon. Ito ang kilalang teknik ng karayom. Isang grupo ng mga walang silbi. Bakit kayo nakatayo lang dyan? Saktan niyo siya at patayin siya. Huwag nang sayangin ng lakas. Sila ay na-acupressure ko. Nang walang aking pagalis. Hindi sila makakagalaw. Minamahal. Kaya kung gawin ito mag-isa, mag-ingat ka. Ikaw. Ito. Paano ito posible? Ngayon, agad na humingi ng tawad at lumuhad. Dapat malakas ang boses. Kung hindi ako nasisiyahan, ang mga kahihinatnan. Alam nyo na. Kapitan Melang Miyamoto. Nagkamali kami. Patawad, sa totoo lang. Kapitan. Patawad, patawad. Hindi na kami manggahas muli. Patawad, patawad. Ngayon, gusto ko pang maranasan ang mga tagapagpatupad ng batas. Ano ang lasa nito? Kuya, nagkamali ako. Hindi na ako manggahas muli. Patawarin mo ako. Ngayon alam ko na nagkamali ako. Tingnan mo. Hindi ito ang daksya. Ang batas ay maaari pa ring parusahan ka. Anong ginagawa mo? Tumawag ka na. Isang lugar ng mga merito. Ayaw ko na. Ito ay ginawa ninyong dalawa. Pinuno ng mga tagapagpatupad ng batas. Hindi kami dalawa. Lahat ay si Zhang Shuangqing. Isang tao lang ang gumawa nito. Ng mga armadong takas. Kahit na mga espesyal na sundalo. Kung hindi magbabayad ng kaunting halaga, mahirap din na mapigil ang grupong ito. Pinuno ng kaayusan. Ayos lang ba ang puso mo? Ang batang ito ay may kakayahan. Sa kanyang kakayahan, maaaring talagang makakaya niya. Ganap na baguhin ang sitwasyon ng seguridad sa Nara City. Dati ay maraming hindi pagkakaintindihan. Huwag kang magalit. Mag-usap tayo tungkol sa isang bagay. Tungkol saan tayo mag-uusap? Huwag naman sanang. Mga delikadong gawain, di ba? Tingnan mo ang sinasabi mo. Siyempre hindi. Miyamoto Mailing. Pumunta ka at bumili ng inumin. Oo. Pinuno ng kaayusan. Halika. Pinuno ng kaayusan. Napakabait mo sa akin. Talagang hindi na ako sanay. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na lang. Ang batang ito ay halatang. Napakatalino. Iyan. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto kong i-recruit ka bilang espesyal na administratibong tagapayo. Ano sa tingin mo? Ano? I-recruit mo ako bilang inyong administratibong tagapayo. Pinuno ng kaayusan. Hindi ka nagbibiro, di ba? Siyempre, hindi. Kung papayag ka, maaari tayong magkaroon ng pinakamataas na antas ng benepisyo. Mukhang maganda iyon. Pero kapag pumayag ka na, kailangan mong may nakatakdang oras ng pagpasok at pag-uwi araw-araw. Napakahirap niyan. Hindi. Pinuno ng kaayusan. Salamat sa imbitasyon. Patawarin mo ako sa aking buhay. Napuno ng kalayaan. At pagmamahal sa kalayaan. Basta't pumayag ka, maaari tayong magkaroon ng ganap na kalayaan sa oras ng trabaho. Hindi kailangang mag-report sa opisina. At saka, basta't sa mga kritikal na pagkakataon, kailangan lang na tumulong. Seryoso. Kung niloko kita, sabay tayong maging alagad ng batas. Kung ganun, talagang maaring isaalang-alang. Sa wakas, mayroong pinuno ng kaayusan. Ang ugnayang ito, sa hinaharap sa mga operasyon sa bansang Sakura, magiging mas madali. Sa ganitong paraan, maaari nating matapos ng mas maaga ang mga gawain na iniatas ng guro. Kaya't subukan natin ito sa loob ng ilang panahon. Tingnan natin. Napakabuti naman iyon. Kaya't magmadali tayong bumalik sa pinuno ng kaayusan. Mag-asap ng mga dokumento. Oo. Ito ang iyong mga dokumento. Sa hinaharap, magiging magkaalyado na tayo. Huwag masyadong maaga sa kasiyahan. Ginoo, kung nandito ako, hindi komportable ang manatili. Diretsong umalis.
Pareho ang lugar natin sa Daksha. Magpapanatili lamang ng mga kriminal. Si Yamada Yuta. Ipinahayag ang sarili at si Yamada Kanichi. Mga detalye ng krimen sa mga nakaraang taon. Lahat ay naipahayag na. Tulad ng inaasahan namin. Talagang may kaugnayan sa Pamilya Ino. Pamilya Ino. Talagang lumalala na sila. Akala mo ba ang Nara City ay isang lugar na walang batas? Kaya tayo, kailangan bang isara ang operasyon? Hindi pa. Sa kasalukuyan, ang mga hawak namin, ang mga ebidensyang ito, hindi pa sapat upang diretsong pabagsakin ng Pamilya Ino. Ang kapangyarihan ng Pamilya Ino, komplikado at masalimuot. Kapag hindi maingat ang paghawak, ang resulta ay kabaligtaran. Sa pinakamasama, makikipaglaban tayo sa kanila. Akala mo ba sa aming tanggapan? Lahat kami ay mga duwag. Kalokohan. Huwag kalimutan. Pamilya Ino. At ang mga mangangaso ng gabi. Ano ang mga mangangaso ng gabi? Ito ay inaalagaan ng Pamilya Ino. Isang grupo ng mga profesional na mamamatay tao. Ang mga miyembro nila ay mga demonyo na hindi natatakot pumatay. Ito ay hindi tiyak na kabutihan. At mga nagawa, hindi ba? Iwanan mo sa akin ang mga mangangaso ng gabi. Zhang Shuangqing. Hindi ka nagbibiro sa akin, di ba? Ang mga mangangaso ng gabi ay hindi. Ang mga gunggong sa Fujimura. Hindi ako nagbibiro. Sinabi ko na. Kaya kung harapin ang mga mangangaso ng gabi. Zhang Shuangqing. Inaamin kong may kakayahan ka. Pero sa ngayon, kahit ang mga detalye ng mga mangangaso ng gabi, ay hindi natin alam. Ang ganitong padalas delos na pagkilos mo, ay napaka-mapanganib. Mapanganib. Sa aking kapangyarihan. Sa kasalukuyan. Tanging ang guro lamang ang makakapagpahila sa akin. Mapanganib. Ang mga mangangaso ng gabi ang dapat na mapanganib. Kapag natapos na ang investigasyon sa mga detalye ng mga mangangaso ng gabi, tayo ay mahuhuli na. Huwag kalimutan na hindi ito ang dakilang siya. Tayo mismo ay mahina at walang kapangyarihan. Totoo. Sa mga nakaraang taon, patuloy tayong nagpadala ng mga tao para mag-imbestiga. Ngunit walang nahanap na bakas. Zhang Shuangqing. Ikaw ay talagang may tiwala ka ba? Pinuno ng kaayusan. Huwag gumamit ng mga taong may duda. Gumamit ng tao, huwag magduda. Nag-aalinlangan. Tiyak na matatalo. Mabuti. Naniniwala ako sa iyo. Pinuno ng kaayusan. Sa tingin ko, Miyamoto. Miyamoto. Tama si Zhang Shuangqing. Kung maghihintay pa, hintayin. Ang Pamilya Ino ay makapangyarihan. Tayo ay talagang wala ng pagkakataon. Kunin ang mapa ng 0-point bar. Dalhin lahat. Naiintindihan ko na. Ay pag-aari ng Pamilya Ino. Ito ay Pamilya Ino. Isa sa pinakamahalagang industriya. Kunin ang lugar na ito. Tayo ay magiging aktibo. Para maging aktibo. Ngunit gayon din. Malamang. Ay makakaabala. Mga tao ng mga mangangaso ng gabi. Mayroon tayong isang problema ngayon. Sa kasalukuyan. Tungkol sa loob ng 0-point bar. Hindi natin alam. Zhang Shuangqing. Ito ay pakiusap sa iyo. Medyo naiintindihan na. Sabihin mo ang inyong plano. Magbibigay kami sa iyo ng pinaka-profesional na kagamitan sa komunikasyon. Pagkatapos makuha ang 0-point bar ng loob, lahat ng impormasyon, agad na makipag-ugnayan sa amin. Magtulungan tayo. Naiintindihan. Aalis ako ngayong gabi. Maghanda kayo. Hintayin ang magandang balita ko. Tama. Ang mga bagay. Dapat ay unti-unting umusad. Huwag magmadali. Sa wakas. Dito ay hindi tayo sa Daksha. Ang ating suporta ay limitado. Kailangan talagang maghintay hanggang makuha ang balita. Maghintay hanggang makarating tayo. Bago tayo kumilos. Huwag kang mag-alala. Dahan-dahan. Upang labanan ng ganitong kanser. Ako, ang guro, ay palaging tumalon at kumilos. Pinuno ng kaayusan. Talaga bang iniisip mo na kayang ayusin ni Zhang Shuangqing ang mga mangangaso ng gabi? Kahit na ako'y matanda na. Pero naniniwala pa rin ako sa aking sariling pananaw. Ang batang ito ay may kakayahan. Ang paglalakbay sa nayon ng Fuji ay maituturing na nakapagpawala ng isang sama ng loob. Ang pakiramdam ng pagkakaroon ng gantimpala, talagang hindi masama. Ang aking lakas ay talagang mas malakas kaysa dati.
Para sa kaligtasan. Una, pumunta sa 0-point bar. Mag-scout tayo. Misaki, ang pagkamatay mo ay talagang malupit. Lahat ay kasalanan ko. Kung sana'y naagapan kita, na magtrabaho sa 0-point bar, hindi ka sana namatay. Hindi ba? Ang labas ng bansa na ito, talagang magulo na parang sabaw. Paano kahit sa pag-upo ng bahay, ay makakasalubong ng maling kaso? At saka, may kaugnayan pa sa 0-point bar. Tapos na. Hindi kaya. Ang mga tao sa 0-point bar ay dumating para patahimikin tayo. Sino ka? Ako ang kapitbahay mo. Umalis ka. Hindi ako masaya ngayon. Huwag mo akong istorbohin. Ayaw mo bang maghiganti para kay Misaki? Paano niya nalaman? Sino ka? Nakikita ko ang iyong mukha. Dapat isa kang tao mula sa Daksha. Paano mo alam ang tungkol sa akin? Isa akong albularyo. Maghanda para sa gabi. Patayin ang 0-point bar. Isang albularyo. Maghanda ngayong gabi. Patayin ang 0-point bar. Nandito ka ba para magpatawa? Ikaw. Ano na ngayon? Ikaw ay isang tagapagayos. Kahit na, kumilos ang mga tagapagayos. Wala rin itong silbi, di ba? Ang kapangyarihan ng pamilya Ino. Dapat masalam niyo ito kaysa sa akin. Dito, ay hindi Daksha. Kaya manatili ka na lang dito. Bawat araw, yakap ang larawan ni Misaki at nagsisisi. At maghintay na. Patahimikin ang 0-point bar. Maliit na kaibig-ibig. Sandali lang. Kung ganun, may paraan ka ba? Para labanan ng pamilya Ino. Tatanungin kita. Gusto mo bang maghiganti para kay Misaki? Oo, gusto. Sobrang gusto ko. Pangarap ko pa ito. I-chop mo si Matsumoto Koji na iyon. Gupitin. Kaya't sabihin mo sa akin ang alam mo. Ipaalam mo sa akin. Sitwasyon. Ganito lang iyon. Dahil, ako ay isang bartender. Alam ko. Iyan lang. Ibig sabihin, ang ikatlong palapag ng 0-point bar. Araw-araw sa gabi ay may mga nagaganap. Iba't ibang ilegal na transaksyon. Kahit na, hindi pa ako nakapunta. Pero habang nagiinuman ako para sa mga bisita, minsan, hindi ko sinasadyang narinig. Gayunpaman, sinasabing, ang kanilang seguridad ay napakalakas. Sa ganitong paraan, ang ikatlong palapag na ito, lahat ay mga kabutihan at mga nagawa. Napakabuti naman iyon. Hindi, pare. Naiintindihan mo ba kung ano ang sinasabi ko? Ano ito? Ang teknik na ito ay tinatawag na isang dahon na harang sa mata. Ang taong may hawak ng dahon na ito ay hindi makikita ako. Totoo ba? Ngayon, subukan mong iwanan ng dahon na ito. Astig, pare. Mayroon na tayong bagay na ito. Sigurado na ang gabi na ito. Guro, sinunod ko na ang iyong utos. Ilagay ang dahon sa katawan ng mga tauhan sa unang palapag. Magpahinga at mag-ipon ng lakas. Ngayong gabi, handa na para sa isang malaking operasyon. Pinuno ng kaayusan. Nagsimula ng kumilos si Zhang Shuangqing. Ang batang ito ay kumikilos ng napakabilis. Agad mong ayusin ang isa para sa kanya. Pumunta na ang undercover team. Matapos kong maipan ang mga tao, agad akong makikipagtagpo sa inyo. Oo. Ang tindi ng sama ng loob. Talagang hindi ko alam kung gaano karaming buhay ang dala ng bar na ito. Talaga bang may dala itong ilang buhay? Mula nang umalis ako sa Daksha. Napakatagal na. Wala nang aktibidad sa aking katawan. Tamang-tama, subukan ko. Gaano na kaya kataas ang aking kakayahan?
Kailangan talaga siyang bantayan. Ay, talagang kakaiba. Parang may nakita akong tao kanina. Nakita mo ba? HMM. Parang isa itong albularyo ng Daksha. Pero sa isang kisap mata, nawala ang tao. Talagang kakaiba. Tiyak na. Masyadong maraming overtime kamakailan. Hindi maganda ang pahinga. Nagkaroon na ng mga ilusyon. Sige na. Huwag ka nang magpanggap. Hindi ko pa alam kung sino ka. Si Eiko mula sa bahay Aliwan. Ngayon lang siya nagreklamo sa akin. Sinasabi niya tungkol sa iyo. Napakasigasig mo sa pagpunta kamakailan. Anong nangyari? Naiinggit ka ba? Sa tingin mo, ang lakas ko sa laban. Ang bansang ito ng mga cherry blossom. Talagang napakadumi ng hangin dito. Kung hindi lang ayaw ko. Gumawa ng masyadong malaking ingay. Talagang gusto kong patayin ang dalawang ito. At pagkatapos ay pumasok ng diretso. Kayong dalawa. Nagtatangkang makipag-chat dito. Lahat kayo ay magpakatino. Magbigay ng 12% pagsisikap. Lahat ng dumating ngayon ay mga mahalagang bisita. Kahit na isang langaw. Hindi rin dapat makapasok. Oo. Ang bar na ito sa Hayten gabi. Talagang hindi ito basta-basta. Ang mga silid na ito sa harapan. Bawat silid ay tumutugma sa iba't ibang uri ng iligal na laro. Mukhang ang buhay ay nawala dito. Hindi kakaunti. Hoy, ano ang ginagawa mong lihim? Ano ang ginagawa mo? Nako, naubos na ang mga dahon. Ayos na. Ang magtago-tago ay nakakainis din. Mas mabuti pang simulan mula sa antas na ito. Ay, narinig mo ba? Anong tunog yun? Hindi naman, kaibigan. Tila kanina ay ilusyon. Ngayon ay ilusyon na naman. Ipinapayo ko sa iyo. Mas mabuting huwag masyadong pumunta sa mga lugar ng aliwan. Ay nako, hindi ako nagbibiro. Makinig ka ng mabuti. Huwag mong sabihing totoo nga. Dito sa loob. Hindi lalabas. Ano mang problema, di ba? Sa sinasabi mo. Ang buong bar na ito. Lahat ay may problema na. Sige na. Huwag ka nang mag-isip ng labis. Ang mga libangan sa likod ng pintuang ito. Nagastos na. Normal lang na magdulot ng ingay. May katwiran. Tungkol sa mayamang tao na ito. Hindi natin mahulaan. Ang mga gwardya sa ibang bansa na ito. Hindi rin maganda ang kanilang kakayahang makipaglaban. Hindi pa ako nasanay sa laban. Kalimutan na. May dalawa pang palapag. Subukan nating matapos ito ng maaga. Magtapos ng maaga. Ginoong Matsumoto. May malaking nangyari. Maliit na kaibig-ibig. Sino ang nagpasok sa iyo? Hindi mo ba nakita na abala ko? Ginoong Matsumoto. May malaking nangyari. Kayo, mga maliit na kaibig-ibig. Anong ginagawa ninyo? Paano nakapasok ang isang malaking tao na alagad ng batas? Na walang takot na naglalakad dito. Ginoong Matsumoto. Ayon sa mga kapatid, noong mga panahong iyon, wala sa kanila ang nakakita sa taong ito. Ang laki ng taong ito. Sa loob ng surveillance. Nakuhanan ng malinaw. Sinasabi mo sa akin na hindi mo nakita. Akala mo ba bulag ako? Hindi rin namin alam. Ano ang nangyayari? Sa kabuuan. Ang batang iyon. Talagang kakaiba. Agad na ipatawag ang lahat ng tao. Sumama ka sa akin pababa. Sumama ka sa akin. Patayin mo ang batang ito. Ngayon, tatanungin kita, sasagutin mo. Kung malaman ko, niloko mo ako. Ang mga taong ito, ay magiging kapalaran mo. Kuya, lahat ng alam ng nakababatang kapatid ay sinasabi. Gaano katagal na bukas ang lugar na ito? 3 taon. Sa loob ng 3 taon na ito, dito ay may dalang. Ilang buhay.
Sa tingin mo ba? Masyado akong mabait sa iyo. Sinasabi ko, mga 30 buhay. Tungkol sa mga kwago. Gaano mo ito alam? Kuya, tungkol dito, ako ay, talagang hindi ko alam. Sa tingin mo ba, na hindi ito daksya, magpanggap na baliw, ay makakaiwas, sa parusa ng batas? Kung sasabihin ko, ang mga tao ng pamilya Ino, siguradong papatayin ako. Kung hindi ka magsasalita, daw, ako ngayon, ay papatayin kita. Huwag, 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 daw. Sinasabi ko. Nako, Matsumoto Koji. Siguradong may kasama siyang tao, upang salakayin si Zhang Xuanqing. Sumama kayo sa akin. Tingnan ang sitwasyon. Huwag nang magatubiling lumapit sa akin. Batang lalaki, naglakasloob kang mag-isa, upang sirain ang aking lugar. Akala mo ba ito ay daksya? Kung ito ay daksya, matagal ka nang nakulong. Huwag kayong gumalaw. Kapitan Miyamoto Meileng, ganito ba kayo kumilos sa inyong koanihan ng kaayusan? Naisip niyo na ba ang mga magiging resulta? Hindi ka dapat mag-alala tungkol dito. Ikulong silang lahat. Miyamoto Meileng, may tapang ka. Dalhin siya. Umalis. Umalis. Ginoong Matsumoto Koji. Sa harap ko. Ang mga nangbuli sa akin. Hindi ito angkop, di ba? Huwag kang lumapit. Narito ang bansa ng mga cherry blossom. Hindi ito ang inyong dakilang siya. Kung susubukan mong galawin ako, pamilya Ino at mga night owl, tiyak na hindi kita palalampasin. Magpakatatag ka. Pamilya Ino at mga night owl. Balang araw, aayusin ko kayo. Ikaw, sino ka ba talaga? Kung mayroon akong mga pagkakamaling nagawa sa iyo, maaari akong humingi ng tawad sa iyo. Maaari kitang bigyan ng pera. Marami akong pera. Ako, maaari kitang bigyan ng 1 milyon. O hindi, 5 milyon. Ginoong Matsumoto Koji, dapat mong malaman, may mga bagay na hindi mabibili ng pera. Dahil kailangan mo akong patayin, huwag mong isipin na makakaligtas ka. Ako, si Dao, ay hindi pumatay ng buhay, pero pumatay ng mga cute na hayop. Ngayon, maging tapat ka sa pagsagot sa aking tanong. Kung hindi ka tapat sa iyong sagot, hayaan kong mas mabuti pang mamatay ka kaysa mabuhay. Tungkol sa Night Owl, gaano mo ito kaalam? Ilan ang kabuuang miyembro? Ano-ano ang mga kakayahan ng bawat isa? Night Owl, kabuuan, lahat. Ano ang nangyari sa kanya? Dapat ay tao ng pamilya Ino. Upang maiwasan ang pagtagas ng impormasyon. Nauna nang pinatay. Ang pamilyang ito ng Ino. Ang tindi ng puso niya. Ito. Ano itong mga bagay na ito? Ito ay mga insekto ng lason. Insekto ng lason. Oo. Dapat ito ay gawa ng night owl. Mukhang. Sa mga miyembro ng night owl, may mga albularyo. Ang night owl ay maaaring kontrolin ang galaw ng mga insekto ng lason. Anong nangyari? Ang itinanim ko kay Matsumoto Koji. Ang insekto ng lason sa kanyang katawan. Patay na. Ang batang albularyo ng Daksha. May kaunting kakayahan. Ginoong Ino Takuma. 0 point bar. Naiintindihan ko na. Bumaba ka na muna.
Dahil ang daga ng Order Bureau ay sobrang hindi mapakali. Kaya't dapat pagsabihan sila ng maayos. Ginoong Ino Takuma, ang batang albularyo na iyon, ibigay mo sa akin. Kung may lakas ng loob na patayin ang aking anak, pagsasama-samahin ko ang kanyang katawan. Bahala ka. Patay na si Saburo. Sumama ka sa akin sa 0-point bar. Gusto kong ipaalam sa mga tao ng koanihan ng kaayusan sa bansang Sakura, wala pa silang karapatan na makipagsabayan sa akin. Hindi ko inasahan ang mga tao ng Night Owl na kumilos ng ganito kabilis. Ang albularyong ito ay isang abala. Dapat siyang alisin agad. Miyamoto Meileng, ang mga susunod na hakbang dito ay ipagkakatiwala ko sa iyo. Pupunta ako upang makipagkita sa albularyo. Iyon. Mag-ingat ka sa iyong sarili. Zhang Daozang, hindi ka nagbigay ng magandang pagtanggap. Sinira mo ang aking okasyon, at sinaktan ng aking tao, at umalis na parang walang nangyari. Hindi ba ito naaayon sa mga kaugalian ng inyong daksha? Ikaw ang nakababatang Panginoon ng pamilya Ino, Ino Takuma. Kaya mayroon ka pang kaunting talino. Oh, nagulat ka ba? Wala akong oras para ayusin ka ngayon. Sa susunod, ikaw na. Sa ganitong walang pakialam. Akala mo ba dito ay ang inyong daksha? Ako ay dapat nang tapusin ka ngayon. Lumaban kayo. Tumigil ka. Ginoong Ino Takuma, na sinaktan ng aking tao sa harap ko. Mukha bang akma? Watanabe Masao, gagawin mo ito. Nais mo bang isipin ang mga kahihinatnan? Tao ng mga Night Owl. Talagang puno ng kasamaan. Hindi ko talaga alam ang albularyo na ito. Gamitin ang insekto na ito. Ilang tao ang kanyang pinahirapan. Kinuha ko ang insekto na ito. Ang galit ay kumalat. Maniwala. Siya ay mabilis na darating. Ikaw ay ang albularyo ng mga Night Owl. Ang taong malapit ng mamatay. Bakit kailangan pang magtanong ng labis? Ako. Ayaw kong pumatay ng mga walang pangalan. Batang lalaki. Mabuhay ng maayos sa daksha. Hindi ba ito mabuti? Kailangan pang pumunta dito sa Sakura Country. Hanapin ang kamatayan. Ako ay bata pa. Gustong maglakbay sa labas. Ganito na lang. Lahat tayo ay mga albularyo. Kaya't hindi na tayo mag-aaway. Paano kung tayo ay magpusta? O, ano ang nais mong ipusta? Pastahan natin ang pinakamalakas mong insekto. Kung makakasakit ba ito sa akin? Kung matalo ka, sabihin mo sa akin ang lahat ng alam mo. Sabihin mo sa akin. At pagkatapos ay mauubos ang iyong panahon sa bilangguan. Interesante. Ano kung ikaw ay matalo? Sa tingin mo matatalo ako? Batang lalaki. Hanapin mo ang kamatayan. Ito ay pagsasanib ng matanda. Iba't ibang lason. Pinag-aralang pinakamahusay na ahas na may lason. Itim na masama. Makikita ito. Maaari mong sabihing namatay ka nang walang pagsisisi. Bakit ka nagbigay ng ganitong kabataang pangalan? Mukhang hindi maganda ang iyong panlasa. Itim na masama. Kainin siya hanggang mamatay. Paano ito posible? Hindi ba? O hindi ba? Ikaw ay isang albularyo. Pero hindi pa ako ngayon. Gayunpaman, ayusin ang inyong grupong ito ng mga kasalanan. Matapos na, makakabalik at maipapasa ang posisyon ng albularyo. Imposible. Albularyo ng dakilang siya. Paano mangyayari? Dumating sa aking bansa ng mga cherry blossom. Tiyak na ikaw. Anong mga trick ang iyong ginagawa? Kung gusto mong maniwala o hindi. Sa anumang kaso, nanalo ako sa pastahan. Panahon na para tuparin mo ang iyong pangako. Batang lalaki. Maghintay ka sa akin. Gusto mong umalis. Hindi mo ako maaaring galawin. Marami kang ginawang masama, at gusto mo pang umalis nang walang anuman. Kung maglakaslog kang galawin ako, maghintay ka para sa babaeng tagapagayos. Kunin ang katawan. Ano ang sinabi mo?
Hindi mo inasahan, di ba? Ang operasyon na ito. Mamamatay tao ng itim na masama. Hindi lang ako. Magtatag ng negosyo. Zhang Shuangqing. Nasaan ka? May malaking nangyari. Miyamoto Meileng. Nahuli ng isa pang. Mamamatay tao ng itim na masama. Daw, tagapangalaga ng tradisyon. Mukhang. Ang laban na ito. Ay tayo ang nanalo. Pinuno ng kaayusan. Ibigay mo ang telepono kay Ino Takuma. Ako ang makikipag-usap sa kanya. Pinuno ng kaayusan. Dapat sana ay kaya pa naming magkasundong mabuti. Pero kailangan mo pang magdala ng tao para sirain ang aking pagkakataon. Ngayon, hindi na masaya ang lahat. Sino ang dapat sisihin? Kabataan na nagsasalita ng labis ay hindi magandang ugali. Kayo sa kaayusan ay may ilang timbang. Dapat mas alam mo kaysa sa sinuman. Hanapin ka. Ino Takuma. Kung maglakas-loob kang saktan si Miyamoto Meileng, kahit isang hibla ng buhok, papayagan kitang mawala ang isang pangunahing tao sa iyong pamilya. Ikaw ay Zhang Shuangqing. Nakikita ko si Watanabe Masao. Talagang parang bumabalik ka sa nakaraan, na nagtatangkang gumamit ng ganitong pangit na panlilinlang para lokohin ako. Sa tingin mo, maniniwala ako. Ginoong Ino Takuma. May ilang bagay na dapat pag-isipan bago sabihin. Mula sa Cheers. Ito. Paano ito posible? Panggagamot na may lason. Pero ang pinakamalakas na albularyo. Paano siya matatalo sa iyo? Kung hindi ka pa naniniwala, 0019 daw, wala na akong magagawa kundi napatay siya dito bilang patunay. Sandali. Sandali. Nagbago ng isip. Zhang Shuangqing. Mahusay ka. Huwag kang magaksaya ng oras sa akin. Agad mo akong pakawalan. Batang lalaki. Huwag ka ring masyadong mayabang. Dahil ngayon, pareho tayong may bihag ng kalaban. Mas mabuti kung tayo gumawa ng isang transaksyon. Ano? Anong transaksyon? Wala pa akong malinaw na naiisip sa ngayon. 0031. Hintayin mong makapag-isip ako. At saka kita sasabihan. Mukhang. Ino Takuma. Talagang nais akong iligpit. Ayos lang. Hintayin siyang magtipon ng tao. At saka ko sila huhulihin. Makakatipid ng oras at lakas. Sarili. Sinasabi ko sa iyo. Pero may isang bagay na nais kong ipaalala sa iyo. Huwag mong galawin ang mga tao ko. Kung hindi, ipaparamdam ko sa iyo ang pamilya Ino. Na tuluyang mawawala sa Nara City. Zhang Shuangqing. Ano talaga ang sinabi mo kay Ino Takuma? Ano ang sinabi mo? Paano mo siya pinayagan? Nadalhin si Meileng. Kasama. Dito ay hindi rin naman daksya. Si Meileng. Ay magkakaroon ba ng panganib? Huwag mag-alala. Ang mga hawak nating chips ay mas mabigat kaysa kay Ino Takuma. Hindi siya magtatangkang gumawa ng kalokohan. Ang ating mga chips. Oo nga. Sinabi ko sa kanya. Siya ay may lakas na hamakin si Miyamoto Meileng. Sila ay mga kwago sa gabi. Tiyak na mawawalan ng isang mahalagang tao. Siya ay natakot. Ikaw. Sinasabi mo bang nakita mo na? Ang tao ng kwago sa gabi. Ito na ba iyon? Ah. Ikaw. Hindi ka nagbibiro sa akin, di ba? Sinasabi mo. Siya ay tao ng kwago sa gabi. Oo nga. Kamakailan lamang. Nasa baybayin kami sa parke. Nakipag-away kami. Siya ay natalo. At dinala ko siya pabalik. Ikaw. Paano mo nagawa iyon? Ang tao ng kwago sa gabi. Pero lahat sila ay mga baliw na hindi nagdadalawang isip pumatay. Ayos lang naman. Mas mahusay kaysa sa karaniwang mga goons. Napakahusay. Kaunti. Ang batang ito ay isang halimaw, di ba? Nag-aalala pa ako sa tao ng kwago sa gabi, na maaaring makasakit sa kanya. Sa huli, siya ay bumalik, at nawasak ang depensa ng iba. Sige na, sige na. Dinala ko siya pabalik, para magtanong. Ang iba pang bagay ay pag-usapan na lang natin mamaya.
Ikaw, ano ang ginawa mo sa akin? Ang bagay na ito ay tinatawag na sumpa ng sanhi at bunga. Kung maglakaslog kang magsinungaling, ang lason sa iyo ay babalik sa iyo. Ngayon, sabihin mo sa akin ang alam mo. Ipaalam mo sa akin. Ngayon, ano ang itatanong ko sa iyo? Sumagot ka ng tapat. Kung ganun, sa pamilya Ino, ay may koneksyon sa mga dayuhang puwersa, na tinatawag na samahan ng Roles sa Siam. Tama. Ang pamilya Ino, ay matagal nang may ugnayan sa Roles. At saka, bukod sa akin, ang natitirang 5 tao ng mga Night Owls, ay lahat mula sa Roles. Kaya ang pamilya Ino, ang layunin ng kanilang pakikipagsabuatan sa Roles, ay ano? Ang Roles ay paminsan-minsan, nagbibigay ng mga supply sa pamilya Ino. Ito ay napakahalaga, kahit na mas mahalaga pa kaysa sa 0-point bar. Magsalita ng mas tiyak, sa mga nakaraang taon, ang dahilan kung bakit ang pamilya Ino ay mabilis na umunlad, ay dahil sa mga supply na ipinadala ng Roles. Ano ang mga supply na ito? Hindi ko rin alam, pero ang mga baril, at mga ipinagbabawal na gamot, ay tiyak na hindi mawawala. Ano? Ang pamilya Ino ay talagang may ganitong katapangan, na makipagsabuatan sa Roles ay isa na. Ngunit talagang may iligal na pagmamayari ng mga ipinagbabawal na kalakal. Mayroon ba silang nakatakdang transaksyon sa lalong madaling panahon? Sa susunod na gabi. Susunod na gabi. Susunod na gabi. Sa Yokohama Port. Nag-iisa ka lang na dumating. Hindi tayo magkikita at mawawala. Hindi ba't ito ay isang pagkakataon? Ino Takuma. Nakipag-ayos ka sa akin sa Yokohama Port. Magkikita tayo bukas ng gabi. Palitan ng mga bihag. Si Ino Takuma ay talagang may lakas ng loob. Napaka-provocative. Akala mo ba hindi ito Daksha? Kami ng Order Department. Hindi ba natin siya kayang pigilan? Takot akong hindi ito ganoon kadali. Ayon sa aking hula, mukhang gusto nila makipagtulungan sa Rosha Hall upang sabay-sabay tayong labanan. Ginoong Ino Takuma. Sa panig ng Rosha Hall, sumasang-ayon na silang kumilos. Pero tungkol sa presyo, gusto nilang batayan ito sa halaga ng mga kalakal. 2 beses ang halaga. Bigyan sila ng 3 beses. Hindi problema ang pera. Sige. Bukod dito, ayon sa iyong utos, maliban sa 2 kasama ng punong pamilya, na mga iyon, tinawag ko na ang natitirang mga eksperto ng Night Owl. Naghihintay sa utos. Magandang trabaho. Pwede ka nang bumaba. Zhang Shuangqing. Bukas ng gabi ay ang iyong katapusan. Ino Takuma. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka palalampasin ni Zhang Shuangqing. Kapitan Miyamoto Meileng. Ikaw, ang pinuno ng order. Ganoon ba talaga? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Bukas ng gabi, hindi lang ako ang bihasa sa mga kwago. Sayam na Rosha Hall. Mag-aaksyon din sila. Zhang Shuangqing. Siguradong mamamatay. Rosha Hall. Iyan ay Sayam. Isang kilalang organisasyon ng krimen. Hindi ko inasahan na sila ay nakipagsabuatan sa pamilya Ino. Nagkaisa. Ngayon, malaki na ang problema. Kapitan Miyamoto Meileng. Gusto kong makita ka. Nagalit. At walang magawa. Pero huwag kang mag-alala. Bukas ng gabi, papayagan kong mamatay kayo ng sabay. Maging magkapareha. Mga malupit na magkasintahan. Shuangqing ati. Kung totoo ang sinasabi mo, pamilya Ino, ay makikipag-isa sa Rosha Hall. Kailangan nating maging handa ng lubos. Sabihin mo ang iyong plano. Alam ko ang Rosha Hall. Ang antas ng kanilang kalupitan. Mas masahol pa kaysa sa mga kwago. Kaya't nagpasya ako. Humingi ng tulong sa Daksha. Hindi na kailangan. Para labanan ng Rosha Hall at mga kwago. Ako lang ay sapat na. Sa iyong plano. Huwag nang isaalang-alang ang 2 ito na kanser. Shuangqing. Seryoso ka ba? Ganito na lang ang sabihin ko sa iyo. Noong una, nang nakipaglaban ako sa Wagwan, gumamit lang ako ng wala pang 10% ng lakas.
Sige na. Kung ganun, gagawa ko ng mga nakatagong lugar dito para sa ilang mahalagang ambush. Tutulungan kitang linisin ang ilang mga hindi mahalaga. Ang kabuuang estratehiya sa depensa. Ayos lang. Sa wakas, kayo ay mga profesional. Upang matiyak na magiging maayos ang operasyon na ito. Mayroon pang isang mahalagang bagay na dapat gawin. Anong bagay? Ang mga barahan natin sa kamay ay hindi pa nagagamit. Tara na. Pumunta sa bilangguan. Zhang Daozang. Napaka-maasahan mo. Nasaan ang mga tao ko? Huwag mag-alala. Ang mga tao ay inaalagaan ng mabuti. Ang mga tao mo ay buo rin. Kaya't palitan na natin ang mga hostage. Huwag magmadali, Zhang Daozang. Kakikita lang natin. Wala pang oras. Para talagang makilala ang isa't isa. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay, kumilos na. Ino Takuma. Ito ang iyong sinseridad. Ang aking sinseridad. Ginang, Miyamoto Meileng. Ikaw ang magsabi sa kanya kung ano ang aking sinseridad. Zhang Shuangqing. Ito ay isang bitag. Tumakbo ka na. Pamilya Ino. Nakipagsabuatan sa mga tao ng Rosha Hall. Nais ka nilang patayin. Ipakilala ko. Ito ang Sayam. Ang tanyag na Rosha Hall. Siyempre, ang mga bihasa ng Night Owl. Karamihan ay nagmula sa Rosha Hall. Ino Takuma. Gumastos ka ng ganitong kalaking pera. Para anyayahan kami. Para lang labanan ng batang ito. Ang misyon na ito. Medyo masyadong madali, di ba? Walang anuman. Hindi ako nagkukulang sa perang ito. Kayo lang ang papatay sa kanya para sa akin. Batang lalaki. Makinig ka ng mabuti. Sa susunod na buhay. Manatili ka sa Daksha ng maayos. Huwag ka nang bumalik sa aming Cherry Blossom Country. Ino Takuma. Anong kailangan mo? Sabihin mo sa akin. Ang paglilinis sa Zero Point Bar. Ito ay desisyon ng Order Bureau. Isa lamang siyang kontraktual na tauhan. Wala siyang kinalaman dito. Ang lalim ng iyong damdamin. Halos napapaiyak mo na ako. Walang anuman. Walang problema. Nasabi ko na kahapon. Papayagan kayong mamatay ng sabay. Maging magkapareha. Mga mapalad na magkasintahan. Ginoong Yashamaru. Kumilos ka na. Nasa bingit na ng kamatayan pero nakakatawa pa rin. Ino Takuma. Isang beses ko lang sasabihin. Ikaw, ikulong mo ang iyong mga kamay ngayon. Sumama ka sa akin sa order department. Maaari pang maiwasan ang iyong pisikal na sakit. Zhang Shuangqing. Natatakot ka ba? Hindi mo pa naiintindihan. Ang sitwasyon ngayon. Ang nasa kawalang kasiguraduhan. Ay ikaw. Zhang Shuangqing. Huwag mo akong alalahanin. Umalis ka na. Tunay na maganda ang mga salita. Mahirap kausapin ng mga demonyo. Meileng. Huwag kang mag-alala. Mamaya. Papayagan ko silang. Isa-isa silang lumuhad. Isa-isa silang humingi ng tawad sa iyo. Tulad ng sa Fujisan Village. Gaya ng dati. Bakit kayong lahat ay nakatulala? Patayin mo siya agad. Boss. Kami. Hindi namin nakita ang batang ito. Bulag ka ba? Ang laki-laki ng taong ito. Hindi mo makita. Kapitan. Talagang hindi namin alam. Nasaan ang batang iyon? Wala namang anuman sa harap. Isang grupo ng mga cute. Isang batang walang karanasan. Hindi kayang harapin. Ngayon. Panahon ko na. Ngayon. Panahon ko na. Ino Takuma. Ano ang pinapanood mong gulo? May kakaiba sa batang ito. Bilisan mong ipagawa sa mga tao mo. Sige. Ang batang ito. Anong uri ng mahika ang ginamit niya? Yano Nobunaga. Bakit ka pa nakatunganga? Patayin mo siya.
Ito na ang hinihintay ko. Gintong liwanag na sumpa. Napakabagsik na tao. Talagang kayang-kaya. Harangan ng bala ng sniper. Ito. Paano ito posible? Yano Nobunaga. Pero siya ay isang ace sniper. Talagang napagtagumpayan ng batang iyon. Gamit ang 3 dahon. Binabalaan kita. Huwag kang magulo. Ako ay. Wala akong pakialam kung sino ka. Sino mang manggahas na saktan ako. Wala kang ibang daan kundi ang mamatay. Ayos lang ba? Pasensya na sa mga nangyari sa iyo nitong mga nakaraang araw. Akala ko, siguradong patay na ako ngayon. Huwag mag-alala. Nandito ako. Ang mga maliliit na tauhan na ito. Hindi sila dapat ikabahala. Pero, napakalakas mo rin, nakakatakot. Sa pamamagitan lamang ng ilang dahon. Kaya niyang gawing tanga ang mga taong ito. Pinapaikot-ikot. Walang pinsala kung walang paghahambing. Ang mga taong ito ay masyadong mahina. Zhang Shuangqing. Huwag kang masyadong magalak ng maaga. Talaga bang iniisip mo? Ito lang ba ang paghahanda natin? Ibabalik mo pa sa akin. May iba ka bang mga regalo na inihanda? Wala akong takot na sabihin sa iyo. Ako ay mula sa pamilyang Jingxiang. Sa pamamagitan ng Luo Shatang. Mga materyales na ibinigay. Matagal na kaming nagtatag ng pribadong sandatahan. Sa paligid ng daungan na ito ngayon. Nakatagong. Ng pamilyang Jingxiang. Libu-libong piling sundalo. Marahil si Jingxiang Tashen. Ang inyong pamilyang Jingxiang. Talagang matapang at walang takot. Ang pagtatag ng pribadong sandatahan. Ay isang parusang kamatayan. Biro. Ito ang bansa ng mga cherry blossom. Ang lakas ang siyang prinsipyo ng lahat. Takot ako na ang iyong mga elite na unit. Ay hindi na makararating. Zhang Shuangqing. Baka ikaw ay. Nagkaroon ng pagkasira ng isip. Ang aking mga sundalo. Sa wakas, makikinig ba ako sa iyo? O makikinig sa akin? Batang lalaki. Ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad. Marahil si Takuma Ino. Magpapakita ng awa. Maaaring iligtas ka sa isang buhay. Kung hindi, dumating na ang mga sundalo ng pamilyang Jingxiang. Mas mabuti pang mamatay. Kapag pumasok na kayong lahat, hihilingin ko ito ayon sa sitwasyon. Para ayusin kayo. Isang psikologo 8. Ang inyong delusyon ay masyadong seryoso. Matulis ang dila. Hintayin mo na ang hukbo ng Jingxiang ay darating. Tingnan natin kung makakatawa kayo. Kumilos na. Nasaan ang tao? Pinapagalaw ko kayo. Ano? Anong nangyari? Paano hindi makakontak? Ngayon, naniniwala ka na ba? Zhang Shuangqing. Ikaw ba ang may gawa nito? Nakialam sa aking komunikasyon. Cute na bata. Dumating na ang mga sundalo mo. Bilisan mong bumaba. Pumunta ka sa kabila. Kayo. Ngayon. Dapat naniniwala na kayo. Paano ito posible? Paano ako matatalo? Ino Takuma. Ang pamilya ninyo. Ang lakas ng loob. Naglakas loob na magbuo ng pribadong armadong grupo. Talagang naniniwala. Hindi ito daksya. Kaya mo bang gawin ang gusto mo? Pinuno ng kaayusan. Ano bang nangyayari dito? Ako at si Shuangqing ay matagal nang nakakaalam. Mag-iiwan sila ng ganitong hakbang. Kaya, nag-ayos na ako ng tao ng maaga. Nakatago sa paligid. Zhang Shuangqing. Watanabe Masao. Hintayin ninyo ako. Ako, ang pamilya ng Jingxiang. Hindi pa tapos sa inyo. Terra. Hindi maganda. Gusto nilang tumakas. Babalik siya. Wagwan. Ano ang ginagawa mo? Bilisan mong palayasin ang mga insekto. Wagwan. Ano ang ibig sabihin nito? Pasensya na. Ginoong Takuma Ino. Kung palalayain ko kayo, hindi na ako mabubuhay. Takuma Ino. Tungkol sa aking sinseridad. Nasisiyahan ka pa ba? Imposible. Ito ay tiyak na imposibleng mangyari. Anong mga paraan ang ginamit ninyo sa kanya? Anong mga paraan? Wagwan. Paano siya maaaring magtaksil? Ako ay mula sa pamilyang Ino. Guro.
Ako ay nakapag. Sabihin na ang lahat ng alam ko. Sa'yo. Maari na ring ituring na nagbayad ako sa aking pagkakamali. Maaari mo bang alisin ang sumpang ito? Pumunta sa Yokohama Port. At ihanda ang mga kulang na kaayusan. Bukas ng gabi, tulungan ninyo kaming hulihin ang mga tao ng Night Owl at Roseshod Hall. Pagkatapos ng tagumpay, bibigyan kita ng pagkakataon na makulong. Sige, Takuma Ino. Binigyan na kita ng pagkakataon. Ikaw ang hindi nagbigay halaga. Ngayon, bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon. Lumuhad ka. Isa-isang humingi ng tawad kay Miki Miyamoto. Humingi ng tawad. At pagkatapos ay ikulong kayo. Sumama kayo sa akin sa order department. Kung hindi, kayo ang mananagot sa mga kahihinatnan. Batang lalaki. Nang ako ay hinahanap sa buong bansa, wala ka pang isinilang. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Hindi ka pa kwalipikado. Wagwan. Mukhang hindi nila naiintindihan ang tao. Isalin. Nakalimutan kong sabihin sa inyo. Ang nakuha ninyo ngayon ay ang pusong insekto ng wagwan. Mag-enjoy kayo ng mabuti. Pag-isipan mo ng mabuti bago magsalita. Ang taong ito, mukhang hindi nakakapinsala sa tao at hayop. Hindi ko inasahan na magiging malupit siya. Ganito kastig. Ang batang ito ay sobrang malupit. Pero para sa mga ito, mga baliw na kriminal. Ganito dapat. Lumuhad. Humihingi kami ng tawad. Lahat kami ay lumuhad. Tumigil ka na. Pakiusap. Ganito nga. Isang salita lang naman. Tingnan ninyo. Kailangan pang magdusa. Wagwan. Ngayon, magpila at lumuhad ng maayos. Isa-isang humingi ng tawad kay Miyamoto Meileng. Dapat malakas ang boses. Kung hindi nasisiyahan si Meileng, hayaan kong si Wagwan makipaglaro sa inyo ng isang gabi. Tama. Pasensya na. Pasensya na, Miyamoto Meileng. Kapitan Miyamoto Meileng. Pasensya na. Pasensya na. Kapitan Miyamoto Meileng. Pasensya na, Kapitan Miyamoto Meileng. Meileng. Ang kanilang paghingi ng tawad. Masaya ka pa ba? Ang taong ito. Talaga bang isa lang siyang albularyo? Na kayang gawing ganito ang Sayam. Ang kilalang masamang pangalan ng Rosetta Hall. At sa lungsod ng Nara. Ang pamilyang ino na may kapangyarihang walang kapantay. Lumuhad at humingi ng tawad sa akin. Dahil pinatawad na kayo ni Kapitan Meileng. Pinatawad na kayo. Tumayo na kayo. Ngayon, ikulong niyo ang bawat isa. At pagkatapos ay sumama kayo sa akin sa Order Bureau. Zhang Shuangqing na rehistrong simbolong tatak pangkalakal. Ito ay itinuturing kong pagkatalo. Pero huwag mong isipin na talagang nanalo ka. Ako, mula sa pamilyang Jingxiang. Sa mga ugat ng bansang Sakura, ay hindi mo kayang isipin. Hintayin mong bumalik ang tatay ko. Siguradong hindi kita palalampasin. Huwag mag-alala. Agad kong ipapasok siya. Para makasama kayo. Paano? Ang mga bagay na ito ay sapat para makulong sila ng habang buhay. Ang Roseshod Hall. Ang mga smuggled na bagay na ito, kabilang ang maraming armas at bala, at mga ipinagbabawal na gamot, bawat isa, ay sapat na para hatulan silang mamatay. Shuang King. Masaya ang ating pakikipagtulungan. Masaya ang ating pakikipagtulungan. Halika, halika, halika. Tagay. Tagay para sa ating pakikipagtulungan. Tagay. Ulo ng pamilya. Ilang beses na kitang sinabihan. Kapag ako ay nakikipag-usap, huwag kang makialam. Pero, ulo ng pamilya. Napakahalaga ng bagay na ito. Sa mundong ito, ano pa ang mga bagay na mas mahalaga kaysa sa masasarap na pagkain sa mesa? Mas mahalaga. Ulo ng pamilya. Ang binata at ang mga tao ng Roseshod Hall. Lahat sila ay nahuli ng Nara City Order Bureau. At dinala sa kulungan.
Ano ang sinabi mo? Sino ba talaga ang gumawa nito? Yung cute na si Watanabe Masao. Wala siyang ganitong kakayahan. Isa siyang manggagaway na galing sa Daksha. Ang pangalan ay Zhang Shuangqing. Manggagaway ng Daksha. Zhang Shuangqing. Bakit hindi ko maalala? Ang aming pamilya na Jingxiang. At ang manggagaway ng Daksha. Anong alitan meron? Mga isang linggo na ang nakalipas. Biglang lumitaw si Zhang Shuangqing. 0000 sa Nara City. At tinanggap ng Order Bureau. Bilang isang consultant na hindi regular. Nang gabing iyon 00000. 100,000. Dinala niya ang mga tao para sirain. Ang 0-point bar ng binata. 1,001. Hayop na tao. Ang grupong ito ng cute na mga tao mula sa Daksha. Sobrang nakakasuklem. 38,000. Agad na ayusin ito. 3,001. Agad akong babalik sa Nara City. 100,000. Dumaan sa 0-point bar. At ang dalawang bagay na ito sa Shangwan Port. Maraming mga labas ng batas na mga kriminal. Nahuli at nakulong. Maaaring ituring na nalinis ang Nara City. Karamihan sa galit. Ang kabutihan na ito. Talagang napakamasigla. Hindi ko inasahan na ang pagsasanay na ito ay lumampas sa Heavenly Master. Ngayon, mukhang kahit ang guro ko ay hindi na rin katapat ko. Ang paglalakbay na ito sa Nara ay talagang napakabunga. Hoy, Shuangqing. Iyon. May oras ka ba mamaya? Sa gabi. Sa gabi. Wala pa akong ibang ginagawa sa ngayon. Anong nangyari? Gusto kong imbitahan ka sa pagkain. Imbitahan mo ako. Kumain. Bakit bigla? Tumahimik ka na. Ayos, napagkasunduan na. Kita tayo mamaya. Miyamoto Mirai. Salamat sa pag-aalaga. Matagal na akong hindi nakapunta sa bansa ng mga cherry blossom. At kumain ng ganitong masarap na pagkain. Kaya sa susunod, dadalhin kita dito. Ano? Ang ibig kong sabihin. Noong ikaw ay nasa Daksha, ano ang mga paborito mong kainin? Simpleng pagkain lang. Sabi ng guro ko, ang bagay na iyon ay nakabubuti sa kalusugan. Totoo. Talagang nakabubuti nga. Gusto mo rin bang kumain ng bagay na iyon? Kaya sa susunod, dadalhin kita sa Daksha para matikman mo. Ayos ba? Pupunta ako sa banyo. Ako ba ay muling nagkamali sa sinabi? Ipinapakita ko na ito ng malinaw. Yung taong iyon ba ay kahoy? O baka naman. Hindi sapat ang aking alindog. Siya ay mahina hong tumatanggi sa akin. Munting kapatid na babae. Bakit ka nag-iisa? Dito ka ba? Kasama ba ang mga magulang? Nawawala ka ba? Ate, natatakot ako. Huwag kang matakot. Munting kapatid na babae. Ate ay isang tagapagayos. Dadalhin ka ng ate. Para hanapin ang mga magulang. Ayos ba? Ang masamang amoy na ito ay tao ng Night Owl. Hindi maganda. Si Melang ay nasa panganib. Dapat ay bumalik na si Ino Hiroshi. Sinabi ni Wagwan. Nang siya ay nasa business trip, dinala niya 2 eksperto ng Night Owl. Mabuti na rin. Ngayong gabi ay aayusin na sila. Ate, huwag mag-alala. Nagsabi na ako. Sa iyong boyfriend. Darating siya agad. Sino ka ba talaga? Bakit mo ito ginagawa? Ay nako, ate. Pasensya na. Nakalimutan kong magpakilala. Ako ay miyembro ng Night Owl. Code name. Holy Eye. Night Owl. Kaya sinasabi. Bumalik na si Ino Hiroshi. Oo nga, ate. Ang tapang mo talaga. Na kahit na ang iyong boyfriend ay ipasok ang binata. Kasama ang marami nating mga kapatid. Ipasok. Dapat talagang mamatay ang boyfriend mo. Balang araw, ikaw rin ay ipapasok. Ate, mag-alala ka muna para sa sarili mo. Shuang King. Oo, wala siyang maling sinabi.
Ipapasok kita ngayong gabi. Zhang Daozang. Matagal ko nang narinig ang iyong pangalan. Shuangqing. Ang taong ito ay tinatawag na Holy Eye. Isa rin siyang tao ng Night Owl. Napakakakaiba ng kanyang kakayahan. Nagkatitigan kami. Nawalan ako ng malay. Holy Eye, di ba? Si Ino Hiroshi ay nagpadala lang sa iyo. Talagang may tiwala siya sa iyo. Napaka nakakatakot na lakas. Isang tingin lang. Nawasak ang aking eye technique. Hindi ako katapat niya. Nagkamali ng akala si Zhang Daozang. Ang dahilan ng pagpunta ko rito ay hindi para makipaglaban sa iyo, kundi para ipasa ang mensahe ng pamilya. Anong mensahe ang mayroon si Ino Hiroshi? Hayaan siyang sabihin ito sa akin ng personal. Sa oras na iyon, ipapahayag ko ang ibig sabihin ng Daozang sa pamilya. Kaya't magpapalam na ako. Sinabi ko na, kailangan kitang ipasok ngayong gabi. Shuangqing. Tumakbo ka na, Shuangqing. Bilisan mo. Ang bombang ito ay sisubog. Shuangqing, bilisan mo na. Ang bombang ito ay sisubog. Shuangqing, bilisan mo na. Huwag kang magsalita. Maniwala ka sa akin. Kung dati, wala talaga akong magagawa. Pero pagkatapos ng pagtagumpay sa antas ng Tianxi, nakakapag-sense ako ng kuryente sa timer ng bomba. Basta't maglagay ng panghihimasok, maaari itong maalis. Nagtagumpay ka. Swerte lang. Wala akong balak. Kaya mong patayin si Zhang Shuangqing. Magpadala ng tao doon. Pero, 000000 ay nais malaman. 000000 ay nais malaman. Ang kanyang lakas lang 0000. Si Zhang Shuangqing ay malakas. Ang kanyang lakas. Maaaring pangalawa lamang sa Tianxi ng Daksha. Kahit na ang Six Night Owls ay nagtutulungan. Hindi rin sigurado na sila ang kanyang kalaban. Ang batang ito ay talagang isang salot. 000000001000. Ulo ng pamilya. Dumating na ang tatlong sugo ng Rosia Hall. Bilisan. Bilisan mo, pakiusap, ipasok mo sila. Sige. Tatlong sugo. Pasensya na sa hindi magandang pagtanggap. Pakiusap, patawarin mo. Kami sa Rosia Hall. Dati ay may 4 na sugo. Hindi ko inasahan. Ngayon, ay natira na lamang. Tayo na lamang 3. Tunay na nakakalungkot. Ginoong hukom. Nangyari ang ganitong bagay. Ako rin ay nakakaramdam ng labis na pagsisisi. Sige na. Anong oras na? Nag-aaway pa kayo. Pag-usapan na natin ang mga seryosong bagay. Ginoong tagapangulo. Nagpasya na siyang kumilos ng personal. Ginoong Mengpo. Ang sinabi ninyo kanina ay totoo. Ginoong Russia. Ginoong Siming. Talagang kakilos na siya ng personal. Sabi ng tagapangulo, kung hindi siya kikilos, takot ako. Ang inyong pamilya, ang Jingxiang, ay mawawalan ng ugat. Totoo. Nasaan na ang tagapangulo ngayon? Agad akong magpapadala ng tao. 10,001. Para sa kanya. Magdaos ng selusalo. Hindi na kailangan. Para sa tagapangulo na magdaos ng selusalo. Wala ka pang karapatang gawin ito. Bukas ng gabi. Hotel Ritz-Carlton. Isama mo ang iyong mga tagasunod. Ginoo na rehistrong simbolong tatak pangkalakal. Ang mga bagay. Siguro ganito ang nangyayari. Ang mga albularyo ng Daksha ay talagang pumunta sa bansa ng mga cherry blossom para makisaya. Isang batang walang karanasan ay may ganitong kakayahan. Guro. Batang lalaki. Napakakakaiba. Ayon sa sabi-sabi, ay alagad ng dakilang guro ng tag-init. Tapat na disipulo. Ang galing. Pangalawa lamang sa matandang guro. Kung ang matandang guro ay personal na darating, ako, marahil ay may paggalang pa ako sa kanya. Pangalawa lamang sa guro. Ako ay, madali lang. Napakabuti. Kung gayon, kailangan ko ang tulong ng guro. Pagkatapos ng tagumpay, ako at ang aking pamilya, tiyak na may malaking gantimpala sa pagtingin sa iyong pagiging maunawain. Ako. Una, bibigyan kita ng regalo. Guro, ito ay, ang bagay na ito ay tinatawag na sumpang manika. Basta't may buhok ng target,
Maaari mong kontrolin ayon sa iyong nais. Ikaw, may buhok ka ba ni Shuangking? Si Ino Hiroshi, ang matandang fox. Talagang pumunta siya kay Panginoon ng Rorschach upang magdaos ng selusalo. Shuangking, batay sa amin. Sa impormasyong ibinigay mo, sinuri namin, natuklasan, ang pinuno ng Rorschach, talagang nakarating na sa Nara City. Ang kasalukuyang sitwasyon, para sa amin, ay isang magandang pagkakataon. Ang ibig sabihin ng pinuno ng kaayusan ay, sa tingin ko, si Ino Hiroshi, ang matandang fox, dapat ay pupunta upang sa mataas na antas ng Roshatan, upang magdaos ng salo-salo. At tamang-tama ang pagkakataong ito. Ikaw ang pupunta, upang sumisid, sa Jingshan Group Building, upang magsagawa ng investigasyon. Magandang araw. Ang tawag na iyong tinawagan ay naka-off. Ang walang konsensyang bagay na ito, sa araw ay nangako pa, na ako ang kanyang kasintahan. Ngunit sa gabi ay nawala. Nakakainis talaga. Huwag mong isipin na dahil naka-off ka, ay hindi kita mahahanap. Matagal ko nang nakuha sa internal system ang iyong address na nais akong iwanan. Walang paraan. Ako ay pupunta ako sa Ritz-Carlton Hotel. Mas mabuti pa iyon. Ito, guro. Ano ba talaga ang nangyayari? Ang maliit na kasintahan ni Zhang Shuangqing ay kontrolado na ng aking kapangyarihan. Ngayon, ay papunta na rito. Mamaya, ipapagawa ko sa kanya na magbigay sa iyo ng inumin. Kahanga-hanga. Miyamoto Meileng. Ang babaeng iyon ay may tuturing na katulong ng tigre. Guro, maaari bang ipagkaloob sa akin? Nais kong maayos na pahirapan siya. Kung gayon, ang aking ay ipagkakaloob siya sa iyo. Ayos na ayos iyon. Salamat, guro. Itong matandang ulol. Bakit napakahirap ng kandado na ito? Talagang buksan ito. Siguradong wala ng oras. Diretso na lang na puwersahin. Ginoong Zhang. Ginoong Zhang. Ang ganitong walang galang na pagpasok. Ako mula sa Jingshan Group. Hindi ba ito medyo bastos? Kung sasabihin kong magandang gabi, hindi ba ito medyo hindi angkop? Ikaw ba ang umalis? O ako ang magpapalabas sa iyo? Ipapalabas kita. Kaya kung pumasok mag-isa, buksan mo ang pinto. Pupunta ako para kumuha ng sample. Lalabas lang. Paano? Ano sa tingin mo sa grupong ito ng mga hipon at alimango? Kaya ba akong mahirapan? Makinig kayong lahat. Kung papayagan siyang pumasok, hintayin ang pagbalik ng mayari. Wala sa inyo ang makakaligtas. Pero kung kaya siyang mahuli, ang kaligayahan ninyo sa natitirang bahagi ng buhay ay madaling makuha. Manika, dinala ko na ito sa iyo. Tungkol sa kung paano maglaro. Gawin mo ang gusto mo. Sakto lang. Magbigay ng kasiyahan sa lahat. Gusto kong ipagawa sa kanya. Mapahiya siya. Maghubad.
Masaya. Sandali lang. Guro. Tunay na. Hindi pinabayaan ng langit ang mga may malasakit. Ako. Sa wakas ay natagpuan ko. Malaki. Guro na rehistrong simbolong tatakpang kalakal. Ano ito? Ang batang ito ay isang pagkakataon na bihira sa 100 taon. Katawang labis na araw. Ay perpektong material para sa paggawa ng buhay na manika. Napakahusay na material. Ako ay naghanap ng ilang dekada. Sa wakas ay nakatagpo dito. Ikaw. Agad na ayusin mo ako ng isang lugar. Lugar ng labis na dilim. Huwag magatubiling. Ako. Unang papatayin kita. Mabilis, pumunta. Sige, sige, sige. Minsan, talagang humahanga ako sa inyo. Ang ganitong tapang na harapin ng hamon. Sayang lang. Lahat kayo ay masyadong mahina. Sige, sige. Tungkol sa mungkahi ko kanina. Maaari ba tayong pag-usapan ulit? Ginoong Zhang. Dito. Hindi ito ang daksya. Kung bubuksan ko ang pinto para sa iyo. Bumalik ang pinuno ng pamilya. Mamamatay tayo. Mag-isip sa ibang paraan. Basta't maalis ko ang pamilya ng ino. Ligtas na kayong lahat. O sabihin na lang. Pinatay ko kayong lahat. At saka ako mismo ang pumasok. Maniwala ka sa akin. Kaya ko to. Naiintindihan ko na. Guro. Ang 0-point bar. Kapag ito ay bukas. Sa ilalim ng ikatlong palapag. Maraming tao na ang namatay dito. Napakabigat ng galit. Dapat. Tumugma sa iyong mga hinihingi. Hindi naman masama. Huwag mag-alala. Ang iyong kontribusyon. Naitala ko na. Kinuha ko ang Extreme Young Body. Ginawang buhay na manika. Natural na papalitan ka nito. Kukunin ang batang mong pari. Salamat, guro. Ginoong Zhang. Ang mga dokumentong ito ay mga ebidensya sa mga nakaraang taon. Inu Hiroshi at ang Roshad Hall ay matibay na ebidensya ng pakikipagsabuatan. Mabuti. Aayusin ko na ito. O, Shuang King. Maaari mo bang makontak si Meileng? Pagkatapos ng kanyang shift, hindi ko na siya makontak. Ano? Ang cellphone ni Meileng. Hindi kailanman nawala sa ugnayan. Malamang may nangyaring masama. Pinuno ng kaayusan. Mukhang magiging abala na naman tayo ngayong gabi. Hintayin mo ang tawag ko. Rose Hat Hall. Dahil nakatuon ito sa akin. Sa likod ng masamang balak ni Ino Hiroshi. Tiyak na hikayatin sila. Unang atakihin si Meileng. Ako ang nagkulang. Natagpuan ko na kayo. Sandali. Ang lugar na iyon ay 0-point bar. Pinuno ng kaayusan. Agad dalhin. Lahat ng tao na maaari mong ipag-alaw. Palibutan ng 0-point bar. Ngayong gabi, may isang malaking isda. Master Siming. Zhang Shuangqing. Natagpuan si Miyamoto Meileng. Nakidnap. Papunta na dito. Panahon na para kumilos ka. Bakit nagmamadali? Isang malaking daos mula sa daksya. Hindi makagawa ng malaking alon. Hintayin na ilipat ang masamang enerhiya dito. Lahat ay ilipat sa kanyang katawan. Ang katawan na ito ng sobrang yang. Buhay na manika. Ay magiging ganap. Sa oras na iyon. Ako ay magiging walang kapantay sa mundo. Lahat kayo, umalis na. Sa ganitong banal na sandali. Hindi para sa inyo. Mga karaniwang tao. Na may karapatang humanga. Ay. Mungheng Siming. Ngunit ang pinuno ng Rose Hat Hall. Walang makakapantay sa langit at lupa. 300 milyon 10,000 800 billion 400 milyon 19,002. 300 milyon 10,604. Hintayin mo na lang ang kamatayan mo 15,000 siyam. 4,007. 0001. 14 na milyon 41,040.
Ito ay talagang isang perpektong katawan. Huwag mag-alala. Hintayin mong gawing buhay na manika. Ikaw ay magiging ang pinaka-perpekto sa mundo. Ang pinaka-perpektong nilalang. Galawin siya. Ikaw ay mamamatay. Ikaw ay ang dakilang daanista ng Daksha. Talagang may kakayahan. Sayang. Kulang pa sa tamang oras. Miyamoto Meileng. Dumating ako ng huli. Pasensya na. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob? Galawin ang aking tao. Magaling na bata. Na napakadaling. Sirain ang aking buhay na manika. Kung ang batang ito ay hindi aalisin. Sa hinaharap ay tiyak na magiging malaking problema. Guro. Siya nga. Ang tawag dito ay Zhang Shuangqing. Munting kuneho. 1900. Ilang beses na. Sirain ang mabuting kapalaran ng pamilya Koizumi. 180 bilyon 10 milyon 3,600. Batang ito ay kalaban ko. Ay hindi isang matalinong hakbang. Zhang Shuangqing. Huwag mong isipin na ikaw ay walang kapantay sa mundo. Sinasabi ko sa iyo. Si Monk Siming. Ngunit, ang pinuno ng Roshad Hall. Hintayin mo na lang ang kamatayan mo. Siya ang pinuno ng Roshatan Hall. Ano ngayon? Dumating ka sa tamang oras. Natatakot pa akong hindi sila darating. Kabataan. Hindi ito ang Great Sia. Sobrang mapaghambog. Hindi ito magandang bagay. Zhang Shuangqing. Munghiyang Siming. Totoo yan. Ako ay mula sa pamilyang Jingshang. Night Owl. Na maihahambing. Sandali. May oras na iiyak ka. Oo. Sa pandaigdigang antas. Maraming beses nang nailabas. Ang gantimpala para sa taong ito. Pero lahat ay nauwi sa wala. Ayon sa sabi-sabi, ang taong ito. Ang kanyang mga paraan ay labis na brutal. Ang mga namatay sa kanyang mga kamay. Hindi mabilang. Mabuti at nakakaintindi ka. Ngayon, lumuhod ka at aminin ang pagkakamali. At tapusin mo na ito. Marahil. Ang aking amang buhay. Maaari pang hindi na ito isumbat. Ito ay isang malaking tagumpay. Malaking kontribusyon. Ang alon na ito ay talagang kumita. Sige na, sige na. Anong kalokohang guro? Hindi ba't isa lang siyang kalbo? Sabihin mo. Sino sa inyo ang gustong mamatay muna? Shuangqing. Ang munghiyang Siming na ito. Tinatawag din na Siamese Demon Monk. Napakakakaibang mga paraan. Kakaiba sa mga tao ng Night Owl. Lahat ay hindi pareho. Mag-ingat ka talaga. Huwag kang mag-alala. Pareho pa rin ito sa dati. Pababayaan ko silang. Luhod lahat. Humingi ng tawad sa iyo. Batang ito. Dahil gusto mong mamatay. Tutulungan kita. Ang punong guro ay talagang naglabas ng mga puppet demon soldiers. Ang batang ito. Siguradong mamamatay siya. Mga puppet demon soldiers. Ano bang bagay ito? Ito ay ng punong guro. Na gumugol ng dekada. Ito ay naipon sa pagsasanay. Ang ultimate demon soldiers. Dahil sa mga demon soldiers na ito, ang royal family ng Siam ay hindi naglakaslob na galawin ng punong guro. Napakabuti nito. Ngayon, si Zhang Shuangqing. Ang cute na batang ito ay siguradong mamamatay. Si Zhang Shuangqing. Kahit gaano ka pa kahusay. 1001. Mahirap pa ring makalabas dito. Ang puppet demon soldiers ng aking amang bisita ay hindi tinatablan ng mga armas. Hindi natatakot sa mga spell. Bawat isa ay may 99 na kaluluwa ng mga namatay na walang dahilan. Mga galit na kaluluwa. Ito ay pinatigas. Batang ito. Maghintay ka na lang na mapunit. Pumunta ka. Mag-ingat ka, Shuangqing. Ang universo at ang lahat. Wan Benjen. Wasak. Hindi ito posible. Ito ay purong Yang Tian Gangchi. Ikaw ay bata pa. Paano mo nakuha ang ganitong pamamaraan? Baluktot na daan.
Karapat-dapat ka bang magtanong tungkol sa aking guro? Siya ay talagang nasa. Direktang naglaho. Pinagmulan ng mga galit na kaluluwa. Pangulo ng bulwagan. Demon na sundalo. Nawasak lahat. Ang iyong demon na sundalo. Ganyan lang ang kakayahan mo. Sino ka ba talaga? Kabataan ng Dacia daw men. Walang sino man ang may ganitong antas ng pagsasanay. Sino ako? Hindi ito mahalaga. Ang mahalaga ay, ikaw ay nakasakit ngayon. Sa isang tao na hindi mo dapat saktan. Kaya, kailangan mong manatili dito ngayon. Mayabang. Ako ay namamayani sa Siam. Ilang dekada. Paano? Mahuhulog sa isang batang walang karanasan. Ito ay ginawa ng aking amang espiritu. Miss ng daang demonyo na sumisipsip ng kaluluwa. Kapag nahawakan, tiyak na mamatay. Batang lalaki. Tapos ka na. Tumayo. Dumating ang kidlat. Batas ng kidlat. Ito ay ng Tian Shifu. 5 kidlat na batas. Ikaw. Sino ka ba talaga? Sa iyong kakayahan. Karapat-dapat ka bang magtanong kung sino ako? Pagsasanay ng kaluluwa na sumisipsip ng buhay. Nakakasakit sa mga inosente. Ang buhay mo. Akin na. Patawarin mo ako. Ipinahayag ko. Ang lihim ng Roshatan. Lahat sa iyo. At ang kayamanan ng Siam. Ibibigay ko sa iyo. Huli na. Huli na. Ikaw. Sinira ang aking kasanayan. Kayo naman. Kayo ba ang kusang luluhod? O tutulungan ko kayong lumuhad? Mahabaging dawas, kami ay handang sumuko. Handang sumuko. Shuang King. Ito. Ang pinuno ng kaayusan. Ang natitira ay ipapasa ko sa inyo. Ang pangunahing salarin ay nawasak na. Ang mga kasabwat ay nahuli na. Sige. Shuang King. Ayos ka lang ba? May sugat ka ba? Wala. Sa ganitong laban. Hindi pa ako masasaktan. Mabaho mong dawas. Maghintay ka. Gusto kong durugin ang iyong katawan. Lumabas ka muna bago tayo mag-usap. Ayon sa aking kaalaman sa inyong bansa, tungkol sa batas. Ang ganitong kaso mo, ay tiyak na makakulong ka. Ikaw, magaling na bata. Ang laban na ito ngayong gabi, ay sapat na upang yumanig sa buong Sakura Country. Sa ilalim ng mundo, ang pamilya ng Ino ay bumagsak. Ang Roshatan ay bumagsak din. Ang langit ng Nara City, talagang magliliwanag na. Mabuti na lang at umaga na. Ang aking mga nagawa ay tumaas muli. Kung malaman ito ng aking guro, baka siya ay muling pabalaykan mo na ako. Tara na. Uuwi na tayo. Tara na. Ang problema sa seguridad ng Nara City. Sa wakas, nalutas na. Salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Congratulations. Ginoong Zhang, ang tagapayo. Hindi ba't ikaw at ang pinuno ng kaayusan? Magaling ang pamumuno. Ako lang ang katulong. Huwag kang magbiro sa akin. By the way, sa pagkakataong ito, ikaw ay may malaking nagawa. Maaari nang pumunta. Para sa mas magandang pagunlad ng lungsod. Bakit hindi ka pupunta? Basta't may puso. Sa kahit anong posisyon. Maaari kang magningning. Hindi ko pinapansin ang mga walang kabuluhang pangalan. Totoo bang ganito lang? Siyempre, hindi. Wala namang ibang lungsod na katulad mo. Bakit ako pupunta? Mas mabuti na yan. Hello. Sino ito? Taksil na estudyante. Bakit ka bumaba? Gaano nakatagal? Hindi ko alam. Tawagan mo ako. Kaya pala. Guro, ikaw pala. Bakit bigla kang naisip? Tumawag ka sa estudyante. May kailangan ka ba? Cute na bata. Ang iyong mga nagawa. Kumusta na ang iyong mga naipon? Kung natapos mo na, agad na bumalik. Magmana ng posisyon ng guro. Guro, mahigit 50 taon na. Panahon na para sa malaking proyekto. Magandang edad. Malakas ka pa at nasa tamang edad. Huwag mo nang isipin ang maagang pagreretiro. Cute na bata. Kanino ka ba nakikipag-usap? Matigas na ang iyong mga pakpak, ano? Agad kang bumalik dito. Guro, abala ako ngayon.
Mahina ang signal. Hindi ko muna ikaw kakausapin. Tinatawag ka na ng guru mo. Bobo. Huwag pansinin ang matandang iyon. Maghapon. Gusto lang magretiro ng maaga. Tara, tingnan natin sa harap. Sige.